Ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta po kayo? Si Harry Roque na isa pong pugante, nagtatago sa isang warrant of arrest, actually dalawa pala no, isama natin yun dyan sa House of Representatives, itinuro niya kung saan siya huhulihin. Pero sir, dapat sumuko ka. Kung talagang interested ka na isubmit ang iyong sarili sa government authority, uuwi ka ng Pilipinas, ipipresenta mo yung sarili mo sa korte. Hindi yung nandiyadyaan ka sa The Hague at ituturo mo, nandito ako, dito nyo ako arestuhin, hindi ako nagtatago, everyday ako nandito. Yan kasi yung nangyayari ngayon. Tinuro niya kung saan siya arestuhin. Attention, Philippine National Police, CIDG. Sinasabi ni Roque, nandito kami, nandito ako. At ini-small, minamaliit niya itong Philippine National Police. Itong administrasyon ni PBBM na bumuo pa raw ng tracker team para may paghuhugutan ng korupsyon. Para hanapin lang daw siya, sir. Hindi ka ba nagbabasa? Hindi lang ikaw ang hinuhuli. May mga kasama ka pa na nagtatago rin. So gusto niya, bakit pa kayo bumuo ng tracker team? Ayaw niya na bumuo kayo ng tracker team. Hindi na kinakailangan bumuo ng tracker team dahil nandito lang ako. Paano yung iba? Paano yung ibang wanted din? Hindi lang ikaw ang wanted eh. Hindi nag-iisip ng si Roque. O sige, tingnan natin. Pakinggan natin ka-coffee yung sinasabi niya. Hello, ayan no, yan ang tulungan ni Tatay Digong. Hello, ayan no, yan ang tulungan ni Tatay Digong. Narito si Harry Roque, nag-aksaya ka ng pera para magkaroon pa kayo ng tracker team. Ano yan? Kaya kayo bumuo ng tracker team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Eh alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan o, araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Dahil ayan, dyan sa likod ng bakod na yan, nandyan si Tatay Digong. Ang naiisip ko lang, kaya nag-tracker team pa kayo para sa akin, kukurakutin nyo yung pera. Kasi habang may tracker team, may pondong hihingin. At hindi naman kayo po pwede pumunta rito na kayo mismo mag-aresto dahil baka naman hulihin kayo ng Dutch authorities. Because that is usurpation of Dutch police authorities. Ano ba ang ibig sabihin? Hello? Very problematic itong statement ni Roque ha. Nagpapawisan tayo. Parang pinapalabas siya dito, inosente ako, hindi ako nagtatago. Di ba? Kapal na mukha eh, oh. Andito lang ako, araw-araw ako nandito. Sinungaling, hindi siya araw-araw nandyan. Hindi siya araw-araw, may araw na wala siya dyan. Posible siguro every other day nandyan siya, pero hindi araw-araw. May times na nagtago siya. In fact, may mga pictures, may mga videos na nakasombrero siya at saka nakasalamin siya dahil nagtatago siya. Tapos sasabihin niya, araw-araw ako nandito, handa ako magpa-aresto. Sige, kung interesado ka, yun lang ang challenge natin dyan. If you are interested or if you are indeed willing to surrender or to submit yourself to the government authority, then book a flight going to the Philippines at pumunta ka dyan ng presinto. Kung talagang interesado siya. Kung talagang hindi niya binabastos ang batas dito sa Pilipinas. Ang problema, hindi eh. Nagtatago ka eh, nadyadyang ka sa The Hague eh. May sinasabi siya dyan na usurpation of Dutch authority. Eh di yun naman pala eh. Hindi ka pala pwede arrestuhin ng local police, yung Philippine National Police o kinatawan ng gobyerno dahil may Dutch authority na haharang sa inyo. Alam mo na pala eh. Bakit hahayaan mo na mangyari yan sa government authority? Umuwi ka ng Pilipinas, sumuko ka, yun. Araw-araw daw. At kaya bumuo ng tracker team dahil yung pondo kukurakutin. Aba, ito yun oh, sanay na sanay ah. Sanay na sanay sa galawan ah. Ganyan ba yung galawan mo? Ganyan ba yung galawan nyo? Noong kayo ay nakatungtong sa pwesto? Gagawa ng project para may korupsyon. Hoy, alam ko yan. Sanay na sanay ah. Kailangan may project para may paghuhugutan ng pondo. Kaya yan, sinasabi niya ngayon, ginagaya niya yung sarili niya sa administrasyon na to. Ginagaya niya yung sarili niya kila General Torre. Hindi ba nag-iisip to si Roque? Para saan ang tracker team? First, maiintindihan natin na hindi niya alam yung proseso dahil wala naman siya sa PNP, wala naman siya sa CIDG, at hindi niya alam yung purpose ng tracker team. Nag-iisip siya para sa sarili niya lang, hindi siya nag-iisip ng pangkalahatan. Hindi niya alam na hindi lang siya ang aarestuhin. Sino aresto? Sino maghahanap dun sa iba? Against sa iba. Ilan yan? 50 sila? Sino maghahanap dun kung walang tracker team? Pahanap po sa MMDA? HPG, pahanapin mo dun? Kung hindi bubuo ng tracker team?
Ano sa tingin niyo maghahanap kay Harry Roque yung konsul? Yung ambassador? Pa siya nag-iisip? Ano nangyari kay Roque? Hello? Hello? Sabi niya hello. Nang insulto pa eh. Hello? Hello? Ayan, no? Yan ang tulungan ni Tatay Digong. Narito si Harry Roque, nag-aksaya ko ng pera para magkaroon pa kayo ng tracker team. Ano yan? Kaya kayo bumuo ng tracker team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Eh, alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan, oh, araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Dahil ayan, dyan sa likod ng bakod na yan, nandyan si Tatay Digong. Ang naiisip ko lang, kaya nag-tracker team pa kayo para sa akin, makurakutin nyo yung pera. Kasi habang may tracker team, may pondong hihingin. At hindi naman kayo po pwede pumunta rito na kayo mismo mag-aresto dahil baka naman hulihin kayo ng Dutch authorities. Because that is usurpation of Dutch police authorities. Ano ba ibig sabihin? Wait lang. Sinungaling talaga to eh. Sinungaling to si Roque. Natatandaan nyo noon, meron siya sinasabi na meron siyang immunity. Diba? Kasi applicant siya ng asylum dyan sa the Netherlands. Meron siyang authority. Kung ikaw ay aplikante, bawal kang dalhin, bawal kang ibalik sa country of origin. Sinasabi niya yan eh. Dahil may immunity. O asan niya yun yan? Bakit tinigil mo na yung ganyang narrative mo? Eh, binulgar yan ni Ma'am Carclea. Kung nakikinig sa atin si Ma'am Carclea, last week nandyan tayo kay Ma'am Carclea. May exemption pala. Hindi kasama yung may mga criminal cases. Ito may warrant of arrest eh. Criminal case ito eh. Sinungaling talaga oh. Tapos ito pa. Iba na yung kwento niya ha. Noon merong immunity. Kapag applicant ka ng asylum ha, just sa the Netherlands, mayroon kang immunity. Hindi ka pwedeng dalhin sa kung saan ka man galing. Ngayon, iba na. Hindi na siya pwedeng arestuhin ng local police, ibig sabihin, not local, mali yung term, ng authority mula sa Pilipinas na pupunta sa the Netherlands or The Hague, hindi siya pwede arestuhin. Dahil usurpation naman of Dutch authority. Bagong narrative ah. Bagong kwento. Now, sige. Huwag kang umalis dyan. For sure, nakarating na to kay CIDG Chief, kay General Torre, kay PNP Chief Marbel. Nakarating na yan. Huwag kang umalis dyan. Kung talagang matapang siya, panindigan niya na everyday nandito ako kapiling si Tatay Digong. Yun nga lang may pader na nakaharang sa kanila. Sabi niya ha, everyday nandiyan siya. Pero kasinungalingan yan. Hindi totoo yan ka-coffee. Minomonitor natin to. Hindi siya everyday nandiyan sa Duterte Park ba yan o Duterte Forest dyan sa The Hague. Hindi siya nandiyan. At some point nagtatago nga nakasombrero at naka-shades para hindi siya makita. Pero halatang halata siya pa rin kasi mataba eh. Halatang halata na siya pa. Ay, sorry. Ako, nadulas na naman tayo. Hindi pala mataba. Sorry. Malusog. Malakas kumain. Oh. Kaya, halatang halata na siya yun. Para siya magtatago. Diba? Dinadaan niya sa technicalities eh. Kasi kala niya siya lang matagaling eh. O sige, kung matapang ka talaga dyan, huwag kang umalis dyan everyday. Antayin mo. Pag naayos na yung papel, for sure, ongoing na yung negotiation ng Department of Justice sa Dutch Authority. O antayin mo lang ha, huwag kang umalis dyan, panindigan niya talaga kung matapang talaga kayo dyan. Ito, marami pa siyang sinasabi dito eh. Ayan, no? Binash siya ng binash talaga ang gobyerno dito eh. Walang tigil talaga to eh. Kaya kailangan masampulan itong si Harry Roque. Kung ano-anong tinatawag niya kay PBBM na to the point na nakakairita. Meron siya isang video eh. Sana ba yung video niya? Ito. Bakit hindi raw siya natatakot hulihin? O i-Interpol daw ako. Yan, sige. Organization. Hihingi sila, bakit po hindi ako natatakot? Kasi Interpol po, International Police Organization. Hihingi sila ng tulong na arestuhin. Now, saan pumapasok ang Interpol? Nagbibigay po yan ng notice sa mga bansa na kasapi ng Interpol, kasama po Netherlands. So, ang gagawin po ng Interpol, hindi po Interpol ang huhuli. Ang huhuli po ay Dutch Police. Now, bakit naman hindi gagawin ng Dutch Police yan? Dahil alam po nila na meron akong asylum. At kapag meron akong asylum, ibig sabihin yan, may karapatan ako na non-refuma, na hindi mapabalik dun sa bansa kung saan ako nanggaling, in my case, Philippines. Dahil ako nga po ay dinigipit at biktima ng unjust prosecution. So it's not as if meron pong pulis na nakadamit na Interpol na pupunta sa bahay ko, no? Ang mangyayari po dyan,
padadaanin nila sa Dutch police at ang Dutch police naman sasabihin ng immigration, may asylum yan. Hindi yan po pwedeng mahuli at hindi yan po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Ano ba? Bakit po hindi? Ano sinasabi niyang may asylum? Wala ka pang asylum. Unless granted na, hindi natin alam. And for sure, once na granted na yung asylum niya, ipopost niya yan, ipagmamayabang niya yan, knowing Harry Roque. Wala pa. Ano ini-insist niya na hindi siya pwedeng ulihin dahil may asylum siya? Yes, applicant for asylum. And again, tulad ng sinasabi ni Ma'am Carcleo, may exemption doon sa sinasabi niya na hindi siya pwedeng hulihin dahil applicant siya for asylum. May exemption. Parang ang labas dito, ang tapang ni Harry Roque. Hindi ako nagtatago. Sir, the fact na nandiyan ka sa ibang bansa, the fact, F-A-C-T ha, hindi F-U-C, okay, the fact na nandiyan siya sa ibang bansa at nagtatago siya, sign ba yan ng katapangan? Parang hindi. Umuwi ka ng Pilipinas kung matapang siya. O hindi raw siya pwedeng hulihin at hindi raw siya natatakot. Kasi nagtatago ka. Paano hindi ka matatakot? O panindigan mo yung sinasabi mo. Ganyan din ang sinabi nyo noon kay Kibuloy. Ganyan din ang sinabi nyo noon kay Digong. O ano nangyari kay Digong? Nahuli si Digong. O sige, panindigan nyo ha. Yung sinasabi ninyo ha. Matapang kayo dyan ha. Baka bukas iba na ang tono. Baka bukas iba na ang narrative. Ang daming paliwanag ni Roque at as if siya yung nagdidikta. As if siya yung pinakamagaling na abogado. As if alam niya lahat ng protocols, alam niya lahat ng proseso. Sir, sana ginamit mo yung talino mo para hindi mapahuli si Digong. Di ba? Ikaw ang lawyer niya sa international. O hindi ka pinakinggan. O, tinan mo, ikaw mismo, hindi ka pinaniniwalaan ng dating presidente. Yun na lang yun. Ang panawagan sa'yo, sinasabi na nila Laila de Lima yan, nila Risa Ontiveros, and even yung PCO, dahil sinasabi niya, politically persecuted siya. Then, pakita mo yung proof. Umuwi ka dito sa Pilipinas, pakita mo yan yung political persecution. Na wala kang kaso. Na wala kang ginawang human trafficking. Diba? Pagkakataon mo yan para i-explain yung sarili mo. Pagkakataon mo yan para ipaliwanag yung sarili mo. Ito yung ginawa ko, ito yung side ko, at hindi nyo dapat ako ikulong. Diba? Abogado ka. Si Panelo mismo, nakapwa mo DDS. Yan din ang panawagan. Lumabas ka sa lungga mo, harapin mo, abogado ka. Diba? Huwag ka magtatago sa batas ng Pilipinas. In fact, nung panahon ni De Lima, binash-bash mo rin siya. Sinasabi mo na humarap siya dyan sa House of Representatives. O nasa ng paninindigan dyan? O wala ka ng paninindigan. International lawyer, human rights lawyer, UP professor. Oy, insulto yan sa mga UP professor ha. Huwag mo nang gagamitin yung term na yan na dati kang professor sa UP. Insulting. Bah, matindi to si Roque, oh. Antayin mo lang dyan. Sige, hindi raw siya aalis dyan eh. Everyday daw siya, nandiyan dyan sa Dahig. Antayin mo dyan hanggang maaresto ka. Wag iiba ang tono nito. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang baka di pa po kayo naka-follow or naka-like sa ating Facebook page. Click lang po yung follow or like, YouTube, subscribe na po kayo. Yung mga nasa TikTok, click nyo na po yung subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig at ang kapitayon. Bye-bye.